Hello guys, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang ating PSEI Stock Analyzer. So kung nag-i-invest po kayo sa Philippine Stock Exchange, maganda po itong gamitin. So ang una, iraran natin yung script na ginawa ko. Okay. So pag mayroon na pong lumabas na ganyan, ang susunod po na gagawin natin is i-open po itong website na ito, itong address na yan. Yan. Ngayon, magse-search lang tayo ng kumpanya na gusto nating malaman. At dahil pinakamainit itong stock sa ngayon, tignan natin kung magandang bilhin pa rin ang DigiPlus. Okay? Ang plus stock. So, type lang natin ang DigiPlus. So, yun. Lumabas na yung DigiPlus. I-click lang natin. Then, analyze. So, nakikita natin dito sa screen na ito po yung pangalan ng company, DigiPlus Interactive Corporation, or also known as Plus, yung kanyang stock symbol. So, mababasa natin dito yung basic stock data, yung income statement ng kumpanya, ang kanyang balance sheet, at ang pinaka-importante sa lahat, yung financial ratios, kung saan dito natin ipagbabasihan yung fundamentals ng kumpanya, kung worth it ba na bilhin. Sa ngayon, ang DigiPlus ay naglalaro sa PE ratio na 8.84, sorry. 8.84 na PE ratio at may price to book ratio na 3.57. Para malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang report, so click lang natin yung report. So dito, mababasa na natin yung summary report ng DigiPlus na ginawa ko, okay? Yung na-generate na report, yan. Makikita na natin dyan. So makikita natin dito at mababasa na ang DigiPlus Interactive Corporation is currently considered reasonably valued based on valuation indicators. Ang ibig sabihin lang nitong reasonably valued ay hold muna. Hindi siya mababa, hindi din siya mataas. Okay? So, maayos naman ang kumpanya ng DigiPlus sa ngayon kahit na mainit-init na ginigisa sa Senado ang online gambling ban. Okay? So, maayos pa naman siya. Walang dapat ikabahala, walang dapat ikapanik. Sa kanyang valuation ratios, mababasa natin dito na fair valued at maybe overvalued lang ang kanyang PB ratio. Pero ang kanyang verdict sa overall ay reasonably valued pa rin. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng mga ratios na to? So, pwede nating itapat yung mouse cursor. Yan, malalaman natin na this ratio help determine if stock is over or undervalued. Sa profitability ratios, makikita natin na this show how efficiently a company generates profit. Okay. So dito sa liquidity, ito yung paraan ng kumpanya para makabayad sa kanyang mga short-term obligations. Okay. So healthy naman ang DigiPlus sa ngayon at ang kanyang leverage ratios, yung kung tungkol ito sa pangungutang. Okay. So this measure how the company relies on debt financing. Ayan. So maayos naman, conservative, manageable, tapos strong ang kanyang equity ratio. At ito yung kanyang market insight na undervalued siya. So kung bumili kayo nung 13 pesos, sa ngayon is undervalued pa rin kahit na nasa 25 pesos pa rin siya. Kasi ang fair value ng DigiPlus ay nasa 34.2. So okay pa rin. So sa mga nakabili sa 13 pesos and above ng konti, so congratulations kasi kumita na yung pera ninyo sa DigiPlus. Okay, so try natin mag-search ulit ng iba pang stock nating gusto nating natitipuhan. So, tignan naman natin ang BDO Company or BDO Unibank Incorporated. Ayan, i-analyze natin. Ayan, so makikita natin dito na ang BDO ay mayroong undervalue kasi ang kanyang price na fair value ay nasa 185.76. So, maganda pang bumili ng BDO. Okay? Ayan.
So, mababasa natin dito na maayos pa siya. Hold mode, okay? Reasonably valued. Ano, 9.22 tapos ang kanyang PB ratio is 1.32. Acceptable, fairly valued. Kaya ayos 'yan. Hold or buy, walang problema. Ayan, okay? So, yan, profitability ratios niya, fair, healthy, weak. Medyo bumaba lang siya dito, pero fair pa rin ang kanyang ROE, goods pa rin. Yung kanyang liquidity ratios, potential liquidity risk, kasi nga may mga, ano yan, may mga binabayaran din. Pero ang kanyang leverage ratios, dahil nga bangko, aggressive, mataas ang leverage dahil sa mga pautang at loans. Ayan, so medyo manipis ang kanyang equity ratio. Okay, market insight, 142.7 versus 185 na fair value ng kumpanya. So, pwede natin itong bilhin at kung gusto nyo itong paglagyan ng inyong pera, bili na po kayo. Maganda po ang video. Ayan, so done natin ang isa pang stock na medyo hit din ngayon dahil sa kanyang pagkain, ang Jollibee. Okay, Jollibee Food Corporation. Tignan natin kung ano bang katayuan ng Jollibee sa kanyang overall financial status. Okay, ang kanyang fundamentals. So makikita natin dito ng Jollibee ay nasa overvalued na po mga kaibigan. Overvalued ang Jollibee sa ngayon. Mayroong mga hindi tayo nakikita. Ayan o. Ayan. Ayan o. Medyo mataas ang kanyang PE ratio. Gawa siguro ito ng mga expansions. Pero ang kanyang book to PB ratio is acceptable pa naman. Kaya ang verdict is slightly overvalued. So yan. Makikita natin na medyo mababa pa rin ang kinikita ng Jollibee. Weak. At ang kanyang net profit margin is thin. Medyo mababa din ang kanyang ROA. Ang kanyang ROE. So, yung ROE niya, fair lang. Ayan. Potential liquidity risk. Aggressive ang Jollibee. So, aggressive ang Jollibee sa kanyang mga ginagawang expansion sa buong mundo. Okay? So, kaya siguro sinabi na hindi gaanon ka hindi pa siya ganun pwedeng bilhin ng mga investor sa ngayon. Medyo hold muna kasi overvalued siya. Kung medyo bumababa siguro yun, pwede. Okay, so try natin ang ibang company na naman. Punta naman tayo sa mining and last na to. So tignan natin ang nickel. Ang Nickel Asia. Kung meron dito. Okay, Nickel Asia Corporation. Analyze natin. Yan. So makikita natin dito na overvalued din. Okay, so medyo mataas. Ayan, mababasa natin dito overvalued siya based on kanyang PE ratio. Undervalue relative to book value. Ayan. So, gross profit margin, net margin. Ayan. So, weak, fair, average, weak, low. Healthy naman ang kanyang liquidity risk, nakakabayad naman. Conservative, manageable, strong. So, okay naman ang kanyang leverage ratios. Pero ang kanyang overall insight, market insight is overvalued. Okay? Ayan. So, tignan natin ang last na company, which is the Ayala Corporation na i-review natin. Okay? So, nakikita natin dito ng Ayala Corporation ay nasa yan, rational valued. Okay, ayos. So, okay pa naman ang Ayala. Walang dapat ipangamba. Undervalue pa naman siya kasi ang kanyang current price nasa 590 versus ang kanyang fair value is 777.24 pesos. Okay. So sa mga gustong magkaroon ng ganitong klaseng PSC stock analyzer para hindi na kayo mahirapan, contact me and pag-usapan natin kung paano nyo to makukuha. Sige, hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat po.